Sa mahabang panahon, ang sambayanan ng Diyos ay patuloy na nagtitipon upang siya ay sambahin kung saan man may pagkakataon. Sa mga inuupahang gusali, sa mga paaralan, at maging sa mga bukas na espasyo, doon sumiklab ang alam ng pagsamba. Hindi perpekto ang lugar, ngunit totoo ang papuri. Hindi permanente ang tahanan, ngunit matatag ang pananampalataya. Sa bawat pagtitipon, may isang panalangin na paulit-ulit na umaakyat sa langit. Panginoon, balang araw, bigyan mo kami ng lugar na inaalay lamang para sa iyo. At ang panalangin iyon ay naging lupang pangarap. Isang panaginip na hindi para sa iilan, kundi para sa maraming buhay na aabutin, tatawagin at babaguhin ng Diyos. Ngayong araw, ang panaginip na iyon ay nagsimula ng matupad. Mula sa pananampalataya patungo sa pagkilos, isinilang ang Project Bethel. Hindi lamang ito pagtatayo ng gusali, kundi pag-aalay ng isang tahanan ng kapahingahan ng Diyos. Isang lugar ng pagsamba, isang lugar ng panalangin, isang lugar kung saan maraming buhay ang makakatagpo ng hari. Ang ating paglalakbay ay nagpapatuloy at inaanyayahan ka ng Diyos na makibahagi. Sapagkat kapag ang Panginoon ang nagpatayo ng bahay, ang kanyang kalulahatian ang mananatili. The glory of this present house will be greater than the glory of the former house, says the Lord Almighty. And in this place I will grant peace, declares the Lord Almighty. I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. Of God, I love your voice. You will lead me through the fire, and in darkest night, you were close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God.